Isang antolohiya ng mga pagbasa sa mga salita ng makapangyarihang Diyos. Pagtalakay sa buhay iglesia at sa tunay na buhay. Akala ng mga tao na nagagawa lamang nilang magbago sa loob ng buhay iglesia. Kung wala sila sa loob ng buhay iglesia, pakiramdam nila ay hindi nila kayang magbago, na para bang hindi maaaring matamo ang pagbabago sa tunay na buhay. Nakikita ba ninyo ang problema rito? Tinalakay ko na dati ang pag-anyaya sa Diyos sa tunay na buhay. Sa mga naniniwala sa Diyos, ito ang landas upang makapasok sa realidad ng mga salita ng Diyos. Sa katunayan, ang buhay iglesia ay isa lamang limitadong paraan upang gawing perpekto ang mga tao. Ang pangunahing kapaligiran para sa pagperpekto ng mga tao ay ang tunay na buhay pa rin. Ito ang aktwal na pagsasagawa at pagsasanay na tinalakay ko, na nagtutulot sa mga tao na matamo ang isang buhay na may normal na pagkatao at na isabuhay ang wangis ng isang tunay na tao sa pang-araw-araw na buhay. Sa isang banda, dapat mag-aral ang isang tao upang pataasin ang antas ng kanyang edukasyon, maunawaan ang mga salita ng Diyos, at matamo ang kakayahang makatanggap. Sa kabilang banda, dapat masangkapan ang isang tao ng pangunahing kaalaman na kinakailangan upang mabuhay bilang isang tao nang sa gayon ay matamo niya ang kabatiran at katwiran ng normal na pagkatao, sapagkat kulang na kulang ang mga tao sa mga ito. Bukod pa roon, dapat ding namnamin ng isang tao ang mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng buhay iglesia at unti-unting magkaroon ng malinaw na pagkaunawa sa katotohanan. Bakit sinasabi na sa paniniwala sa Diyos dapat anyayahan ng isang tao ang Diyos sa tunay na buhay? Hindi lamang buhay iglesia ang nakapagbabago sa tao. Ang mas mahalaga ay makapasok ang mga tao sa realidad sa tunay na buhay. Palagi ninyong pinag-uusapan noon ang inyong espiritual na kalagayan at ang mga espiritual na bagay, samantalang ipinagwawalang bahala ang pagsasagawa ng maraming bagay sa tunay na buhay, at ipinagwawalang bahala ang pagpasok ninyo sa mga ito. Araw-araw kayong sumulat. Araw-araw kayong nakinig, araw-araw kayong nagbasa. Nanalangin pa kayo habang nagluluto. O Diyos, nawa ay Ikaw ang maging buhay sa loob ko. Anumang mangyari ngayong araw, pagpalain mo po ako at liwanagan. Anuman ang pagliwanagin mo sa akin ngayong araw, tulutan mong maunawaan ko ito sa sandaling ito, upang ang iyong mga salita
ay magsilbing aking buhay. Nanalangin din kayo habang naghahapunan. O Diyos, ipinagkaloob mo sa amin ang pagkaing ito. Nawa ay pagpalain mo kami. Amen. Tulutan mo po kami na mabuhay ng naaayon sa iyo. Nawa ay manahan ka sa amin. Amen. Pagkatapos ninyong maghapunan at habang hinuhugasan ang mga pinagkainan, sinimulan ninyong magngangawa, O Diyos, ako ang mangkok na ito. Ginawa kaming tiwali ni Satanas, at tulad lang ng mga mangkok na nagamit na at dapat linisin ng tubig. Ikaw ang tubig, at ang iyong mga salita ang buhay na tubig na nagtutustos sa aking buhay. Bago pa ninyo namalayan, oras na para matulog, at muli ninyong inumpisahang magngangawa. O Diyos, pinagpala mo ako at ginabayan ako sa buong maghapon. Ako ay tunay na nagpapasalamat sa iyo. Ganito ninyo pinalipas ang inyong araw at pagkatapos nakatulog na kayo. Karamihan ng tao ay nabubuhay kagaya nito araw-araw. At kahit ngayon, nagpapabaya sila sa aktwal na pagpasok, nagtutuon lamang ng pansin sa mapagkunwaring pananalita habang nananalangin. Ito ang buhay nila noon, ang dating buhay nila. At karamihan ay ganito, wala silang anumang aktwal na pagsasanay at kakaunti lamang ang nararanasang tunay na pagbabago. Mapagkunwari lamang silang nagsasalita habang nananalangin. Lumalapit sa Diyos sa pamamagitan lamang ng kanilang mga salita. Ngunit kulang sila ng kalaliman sa kanilang pagkaunawa. Suriin natin ang pinakasimpleng halimbawa, ang paglilinis ng inyong tahanan. Nakikita ninyo na ang inyong tahanan ay makalat, kaya umuupo kayo roon at nananalangin. O Diyos, masdan mo ang katiwalian na ginawa ni Satanas sa akin. Ako ay kasing dumi ng tahanang ito. O Diyos, pinupuri kita at pinasasalamatan ng tunay. Kung wala ang iyong pagliligtas at kaliwanagan, hindi ko mapagtatanto ang katotohanang ito. Umuupo lamang kayo roon at ngumangawa, nananalangin ng matagal, at pagkatapos ay kumikilos kayo na parang walang nangyari, na parang isa kayong ngumangawang matandang babae. Pinalilipas ninyo ang inyong espiritual na buhay sa ganitong paraan nang walang anumang tunay na pagpasok sa realidad, nang may napakaraming paimbabaw na mga pagsasagawa. Ang pagpasok sa aktwal na pagsasanay ay kinasasangkutan ng tunay na buhay ng mga tao at ng mga praktikal nilang paghihirap. Ito lamang ang paraan na nagbabago sila. Kung wala ang tunay na buhay, hindi maaaring magbago ang mga tao. Ano ang saysay ng mapagkunwaring pananalita sa panalangin? Kung walang pagkaunawa sa kalikasan ng mga tao, ang lahat
ay pagsasayang ng oras. At kung walang landas sa pagsasagawa, ang lahat ay pagsasayang ng pagsisikap. Makakatulong ang normal na panalangin na mapanatili ng mga tao ang normal na kalagayan ng kanilang kalooban. Ngunit hindi sila nito ganap na mababago. Ang pagkaalam sa pagmamagaling, kayabangan, kapalaluan, pagmamataas, at tiwaling disposisyon ng tao, ang kaalaman sa mga bagay na ito ay hindi nakukuha sa panalangin. Natutuklasan ang mga ito sa pamamagitan ng pagnamnam sa mga salita ng Diyos, at nakikilala ang mga ito sa pamamagitan ng kaliwanagan ng banal na Espiritu sa tunay na buhay. Mahusay magsalita ang lahat ng tao sa kasalukuyan, at nakapakinig na sila sa pinakamatayog na pangangaral, na mas matayog kaysa iba pa sa kabuuan ng mga kapanahunan. Ngunit napakakaunti rito ang aktwal na naisasakatuparan sa kanilang tunay na buhay, na ang ibig sabihin, walang Diyos sa kanilang tunay na buhay. Hindi sila nagkaroon ng bagong pagkatao matapos ang pagbabago. Hindi nila isinasabuhay ang katotohanan sa tunay na buhay. At hindi rin nila inaanyayahan ng Diyos sa tunay na buhay. Namumuhay sila na parang mga anak ng impyerno. Hindi ba ito malinaw na paglihis? Upang mapanumbalik ang wangis ng isang normal na tao, iyon ay upang magkaroon ng normal na pagkatao. Hindi basta na lamang mapapalugod ng mga tao ang Diyos gamit ang kanilang mga salita. Pinipinsala lamang nila ang kanilang sarili sa paggawa nito, at wala itong dalang pakinabang sa kanilang pagpasok o pagbabago. Sa makatuwid, upang matamo ang pagbabago, dapat magsagawa ng paunti-unti ang mga tao. Kailangang pumasok sila ng dahan-dahan, maghanap at magsaliksik ng paunti-unti. Pumasok mula sa positibo at isabuhay ang isang praktikal na buhay ng katotohanan, ang buhay ng isang banal. Pagkatapos noon, ang mga tunay na bagay, pangyayari at kapaligiran ay tutulutan ang mga tao na magkaroon ng praktikal na pagsasanay. Hindi nila kinakailangang magsalita ng mapagkunwari. Sa halip, kinakailangan nilang magsanay sa tunay na mga kapaligiran. Nauunawaan muna ng mga tao na mahina ang kanilang kakayahan, at pagkatapos ay normal na nilang kinakain at iniinom ang mga salita ng Diyos, at pumapasok sila at normal ding nagsasagawa. Sa paraang ito lamang sila makapagtatamo ng realidad, at ganito lalong mapapabilis ang pagpasok. Upang baguhin ang mga tao, dapat magkaroon ng kaunting praktikalidad. Dapat silang magsanay sa mga tunay na bagay,
pangyayari, at kapaligiran. Maaari bang matamo ang tunay na pagsasanay kung aasa lamang sa buhay iglesia? Makakapasok ba ang mga tao sa realidad sa pamamagitan lang nito? Hindi. Kung hindi makakapasok ang mga tao sa tunay na buhay, hindi rin nila mababago ang dati nilang pamumuhay at mga pamamaraan ng paggawa sa mga bagay. Hindi ito dahil lamang sa katamaran ng mga tao at mataas na antas ng pagpapakandili. Sa halip, ito ay dahil wala talagang kakayahan ang mga tao para mabuhay. At bukod pa rito, wala silang pagkaunawa sa pamantayan ng Diyos sa wangis ng isang normal na tao. Noong una, palaging nag-uusap, nagsasalita, at nagtatalastasan ang mga tao, at sila ay naging mga mananalumpati pa. Ngunit walang sino man sa kanila ang naghangad ng pagbabago sa disposisyon sa buhay. Sa halip, naghanap lamang sila ng malalalim na teorya. Kaya, dapat baguhin ng mga tao ngayon ang ganitong relihiyosong paraan ng paniniwala sa Diyos sa kanilang buhay. Kinakailangang pumasok sila sa pagsasagawa sa pamamagitan ng pagtutuon sa isang pangyayari, isang bagay, isang tao. Dapat nila itong gawin ng may pagtutuon. Sa gayon lamang sila magkakamit ng mga resulta. Ang pagbabago ng mga tao ay nagsisimula sa pagbabago ng kanilang diwa. Dapat ituon ang gawain sa diwa ng mga tao, sa kanilang buhay, sa kanilang katamaran, pagpapakandili, at pagkaalipin. Sa ganitong paraan lamang sila maaaring baguhin. Bagamat ang buhay iglesia ay makapagdudulot ng mga resulta sa ilang aspeto, ang pinakamahalaga pa rin ay na maaaring baguhin ng tunay na pamumuhay ang mga tao. Ang dating likas na pagkatao ng isang tao ay hindi mababago kung walang tunay na pamumuhay. Ipaghalimbawa natin ang gawain ni Jesus noong kapanahunan ng biyaya. Nang buwagin ni Jesus ang naunang mga kautusan at itatag ang mga kautusan ng bagong kapanahunan, nagsalita siya gamit ang mga aktwal na halimbawa mula sa tunay na pamumuhay. Nang pangunahan ni Jesus ang kanyang mga disipulo sa taniman ng trigo isang araw ng Sabath, nagutom ang kanyang mga disipulo at namitas ng mga butil ng trigo para kainin. Nakita ito ng mga Fariseo at sinabi na hindi nila iginagalang ang Sabath. Sinabi rin nila na hindi maaaring iligtas ng mga tao ang mga guyang nahulog sa isang hukay sa araw ng Sabath, na sinasabi na hindi maaaring magtrabaho sa araw ng Sabath. Binanggit ni Jesus ang mga pangyayaring ito upang unti-unting ipahayag ang mga kautusan ng bagong kapanahunan. Sa oras na iyon, gumamit siya ng maraming praktikal na bagay
para tulungan ang mga tao na makaunawa at magbago. Ito ang prinsipyong sinusunod ng banal na Espiritu sa pagganap sa kanyang gawain. At ito ang tanging paraan para mabago ang mga tao. Kung walang praktikal na mga bagay, maaari lamang magtamo ang mga tao ng teoretikal at intelektual na pagkaunawa. Hindi ito isang epektibong paraan para magbago. Kaya paano nagkakamit ng karunungan at kabatiran ang isang tao sa pamamagitan ng pagsasanay? Maaari bang magkamit ng karunungan at kabatiran ang mga tao mula lamang sa pakikinig, pagbabasa, at pagpapalago ng kanilang kaalaman? Paano ito maaaring mangyari? Kailangang maunawaan at maranasan ng mga tao ang tunay na pamumuhay. Sa makatuwid, kailangang magsanay ang isang tao at hindi niya maaaring lisanin ang tunay na pamumuhay. Kailangang bigyang pansin ng mga tao ang iba't ibang aspeto at makapasok sa iba-ibang aspeto, antas ng edukasyon, pagpapahayag, kakayahang makita ang bagay-bagay, paghiwatig, kakayahang maunawaan ang mga salita ng Diyos, sentido komon, at mga panuntunan ng sangkatauhan at iba pang mga bagay na may kaugnayan sa sangkatauhan na kailangang isangkap sa mga tao. Matapos magtamo ng pag-unawa, kailangang magtuon ang mga tao sa pagpasok at saka lamang magkakaroon ng pagbabago. Kung nagkamit ng pag-unawa ang isang tao, subalit kinaliligtaan nilang magsagawa, paano magkakaroon ng pagbabago? Sa kasalukuyan, maraming nauunawaan ang mga tao, ngunit hindi nila isinasabuhay ang realidad. Sa gayon, kakaunti ang taglay nilang makabuluhang pag-unawa sa mga salita ng Diyos. Bahagya ka pa lamang naliwanagan. Nakatanggap ka na ng kaunting pagliliwanag mula sa banal na Espiritu. Subalit wala kang pagpasok sa tunay na pamumuhay o maaaring wala ka man lamang pakialam tungkol sa pagpasok. Sa gayon ay nabawasan ang iyong pagbabago. Pagkaraan ng napakahabang panahon, maraming nauunawaan ang mga tao. Nagagawa nilang magsalita ng husto tungkol sa kanilang kaalaman sa mga teorya. Ngunit ganoon pa rin ang kanilang panlabas na disposisyon at ganoon pa rin ang kanilang orihinal na kakayahan. Walang pagsulong ni katiting. Kung ganito ang nangyayari, kailan ka makakapasok sa huli? Ang buhay iglesia ay isang uri lamang ng pamumuhay kung saan ang mga tao ay nagtitipon-tipon upang namnamin ang mga salita ng Diyos, at ito ay bumubuo lamang sa maliit na hibla ng buhay ng tao. Kung ang tunay na pamumuhay ng mga tao ay maaari ding maging katulad ng kanilang buhay iglesia, kabilang na ang isang normal na espiritual na buhay na normal na ninanamnam ang mga salita ng Diyos,
Normal na nagdarasal at nagiging malapit sa Diyos, namumuhay ng isang tunay na pamumuhay kung saan lahat ay isinasagawa alinsunod sa kalooban ng Diyos, namumuhay ng isang tunay na pamumuhay kung saan lahat ay isinasagawa alinsunod sa katotohanan, namumuhay ng isang tunay na pamumuhay ng pagsasanay na manalangin at maging tahimik sa harap ng Diyos, ng pagsasanay na umawit ng mga himno at magsayaw. Ito lamang ang klase ng buhay na maghahatid sa kanila sa pamumuhay ng mga salita ng Diyos. Karamihan sa mga tao ay nakatuon lamang sa ilang oras ng kanilang buhay iglesia nang walang pag-aalala sa kanilang buhay maliban sa mga oras na iyon, na para bang hindi nag-aalala sa mga iyon. Maraming tao rin na pumapasok lamang sa buhay ng mga santo kapag kumakain at umiinom ng mga salita ng Diyos, umaawit ng mga himno o nagdarasal, at pagkatapos ay nanunumbalik sila sa dati nilang pag-uugali pagkaraan noon. Hindi mababago ng ganitong pamumuhay ang mga tao lalo nang hindi nila makikilala ang Diyos. Sa paniniwala sa Diyos, kung nais ng mga tao na baguhin ang kanilang disposisyon, hindi nila dapat ihiwalay ang kanilang sarili mula sa tunay na pamumuhay. Sa tunay na pamumuhay, kailangan mong kilalanin ang iyong sarili, talikuran ang iyong sarili, isagawa ang katotohanan at matutuhan din ang mga prinsipyo, sentido komon at mga panuntunan ng sariling pag-uugali sa lahat ng bagay bago mo magawang unti-unting magbago. Kung pagtutuunan mo lamang ang teoretikal na kaalaman at mabubuhay ka lamang sa mga relihiyosong seremonya nang hindi inaarok ng malalim ang realidad, nang hindi pumapasok sa tunay na pamumuhay, hindi mo kailanman mapapasok ang realidad. Hindi mo kailanman makikilala ang iyong sarili, ang katotohanan o ang Diyos, at magiging bulag at mangmangka magpakailanman. Ang gawain ng pagliligtas ng Diyos sa mga tao ay hindi upang tulutan silang mamuhay ng normal pagkaraan ng maikling panahon, ni hindi para baguhin ang kanilang mga maling pagkaintindi at doktrina. Sa halip, ang kanyang layunin ay baguhin ang dati nilang mga disposisyon, baguhin ng ganap ang dati nilang paraan ng pamumuhay, at baguhin ang lahat ng makalumang paraan ng kanilang pag-iisip at pananaw. Ang pagtutuon lamang sa buhay iglesia ay hindi mababago ang mga dating gawin ng mga tao sa buhay o mababago ang mga pamamaraan ng pamumuhay na nakasanayan nila sa mahabang panahon. Anuman ang mangyari, hindi dapat mahiwalay ang mga tao mula sa tunay na pamumuhay. Hinihiling ng Diyos na mamuhay ng normal bilang tao ang mga tao sa tunay na pamumuhay. Hindi lamang sa buhay iglesia,
na isabuhay nila ang katotohanan sa tunay na pamumuhay, hindi lamang sa buhay iglesia, at natuparin nila ang kanilang mga tungkulin sa tunay na pamumuhay, hindi lamang sa buhay iglesia. Upang makapasok sa realidad, kailangang ibaling ng isang tao ang lahat sa tunay na pamumuhay. Kung, sa paniniwala sa Diyos, hindi makilala ng mga tao ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pagpasok sa tunay na pamumuhay, at kung hindi sila makapamuhay ng normal bilang tao sa tunay na pamumuhay, mabibigo sila. Yaong mga sumusuway sa Diyos ay pawang mga taong hindi makakapasok sa tunay na pamumuhay. Sila ay pawang mga taong nagsasalita tungkol sa pagiging makatao, ngunit isinasabuhay ang likas na pagkatao ng mga demonyo. Sila ay pawang mga taong nagsasalita tungkol sa katotohanan, ngunit sa halip ay isinasabuhay ang mga doktrina. Yaong mga hindi makayang isabuhay ang katotohanan sa tunay na pamumuhay ay yaong mga naniniwala sa Diyos, ngunit kinasusuklaman at inaayawan niya. Kailangan mong isagawa ang iyong pagpasok sa tunay na pamumuhay. Alamin ang iyong mga kakulangan, pagsuway, at kamangmangan, at alamin ang iyong abnormal na pagkatao at mga kahinaan. Sa gayong paraan, ang iyong kaalaman ay mapag-iisa sa iyong aktwal na kalagayan at mga paghihirap. Ang klaseng ito lamang ng kaalaman ang tunay at maaaring magdulot sa iyo na tunay na maunawaan ang iyong sariling kalagayan at mabago ang iyong disposisyon. Ngayong ang pagpeperpekto sa sangkatauhan ay pormal nang nagsimula, kailangan mong pumasok sa tunay na pamumuhay, sa makatuwid. Upang magtamo ng pagbabago, kailangan mong magsimula sa pagpasok sa tunay na pamumuhay at unti-unting magbago. Kung iniiwasan mo ang normal na buhay ng tao at magsasalita ka lamang tungkol sa mga espiritual na bagay, nagiging nakakabagot at walang kwenta ang mga bagay-bagay. Hindi nagiging makatotohanan ang mga ito, at sa gayon ay paano maaaring magbago ang mga tao? Ngayon ay sinabihan kang pumasok sa tunay na pamumuhay upang magsagawa, upang magtatag ng isang pundasyon sa pagpasok sa tunay na karanasan. Ito ay isang aspeto ng kailangang gawin ng mga tao. Ang gawain ng banal na espiritu higit sa lahat ay gumabay, samantalang ang iba pa ay nakasalalay sa pagsasagawa at pagpasok ng mga tao. Lahat ay maaaring makapasok sa tunay na pamumuhay sa pamamagitan ng iba't ibang landas, nang sa gayon ay maisama nila ang Diyos sa tunay na pamumuhay at maisabuhay ang tunay na normal na pagkatao. Ito lamang ang klase ng buhay
na may kahulugan.